Ipinaigting ng Schools Division Office o SDO Dagupan City lalo na ang junior at senior high school sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad sa mga pampublikong paaralan matapos makapagtala ng online bomb threats sa tatlong high school sa lungsod. Ayon kay Dr. Edwin Ferrer, ang Public Schools District Supervisor para sa junior at senior high school ng SDO Dagupan City, agad nilang isinailalim sa heightened alert ang mga paaralang sakop ng District 9 at 10 kasunod ng mga natanggap na pagbabanta na ipinadala gamit ang mga dummy o peking social media accounts. Bagamat tatlong paaralan lamang mula sa 8 paaralan ng high school ang nakatanggap ng direktang online bomb threats gaya ng Federico N. Serralde Integrated School, Bunan Bukid National High School at Dagupan City National High School, isinailalim din sa mas mahigpit na pagbabantay ang iba pang paaralan sa lungsod bilang bahagi ng preventive security measures. Agad namang inatasan ni Ferrer ang mga school principal, disaster risk reduction and management coordinators at school security task force na magsagawa ng room-to-room inspection, regular na monitoring at mahigpit na pagpapatupad ng mga safety protocol upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Binigyan din niya na mahalagang magkaisa ang buong komunidad ng paaralan sa pagpapanatili ng seguridad. Inatasan din ng mga class advisor na tiyaking updated ang contact information ng kanilang mga estudyante kabilang ang cellphone numbers, email address at messenger accounts upang mapabilis ang pagpapadala ng mahalagang abiso kung magkaroon ng emergency. Ayon pa dito, bagamat wala pang kumpirmasyon na totoo ang manaturang pagbabanta, hindi ito dapat baliwalain dahil nakasalalay ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga kawani ng paaralan. Nakahanda rin umano ang DepEd na ipatupad ang flexible learning o modular learning sakaling kailanganing suspindihin ang face-to-face classes dahil sa anumang banta sa seguridad upang matiyak na hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Sinabi ni Ferrer na mas malawag ang naging epekto ng mga bomb threat ngayong taon kumpara sa mga nagdaang taon na anyay karaniwang nakaapekto lamang sa ilang individual o paaralan. Samantala, tiniyak ng SDO Dagupan City na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa pamahalang lungsod, mga school officials at iba pang kinaukulang ahensya upang mapanatili ang seguridad sa lahat ng paaralan at matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Regarding po sa updates ng yung mga isang suliranin na online yung mga pananakot sa ating mga eskwelahan sa mga bomba na yan. Regarding po sa secondary school sa District 9 and 10, nagkaroon na kami ng emergency meeting regarding on how to make red alert and strengthening the safety of our learners, particularly sa physical facilities ng ating mga eskwelahan. Like magmula doon sa ating island school, sa Caraol National High School, Pugaro Integrated School, sa Lapingaw National High School, sa Judge Libinencia, sa Federico N. Serralde, Bunuan Bukid, tapos sa East Central, tapos sa Dagupan City National High School. Lahat po ng ating mga principal ay sa aming mga group chat at in-update ko na po sila lahat magmula nung nagkatanggap kami ng ganyan sa aming mga group chat. Sinigurado ko na nag-red alert na ang ating DRR, ang ating mga coordinators, ang ating principal at ang ating security task force ng ating mga eskwelahan. Inactivate na rin from the division office our schools division superintendent Dr. Marciano Yusoriano Jr. at lahat po ng mga supervisor sa lahat ng district. Talagang nakatutok kami, lalo na ako sa aking distrito, sa District 9 and 10. Dito yung isa na mga tinatakot o nininervyos na mga eskwelahan. Pero ngayon, pinaiigting namin talaga from time to time, every hour, nag-check at nag-room to room. Lahat ng mga nagmakaawa nga ako at hiniling ko sa mga teachers natin na sana sa ganitong sitwasyon, ang ilagay sa isip at puso natin ay ang pagiging public servant. Sana sinabi ko sa kanila na pwedeng ipahiram nyo muna yung counting oras ninyo para samahan nyo ang ating mga principal, ang ating mga coordinators
Dahil ang safety ay everybody's business. Hindi lang ang mga top management, hindi lang ang mga principal o supervisor, lahat po tayo. Dahil ang iniisip natin ay kapakanan, kaligtasan ng ating mga mag-aaral ng dagupan, lalo na yung ating mga anak na dagupenyos, yun po ang ating priority dito. Kaya ngayon, lahat ang ginawa ko ay lahat ng ating mga principal at ang ating coordinator sa in charge ng safety and protocol ng ating eskwelahan, lahat ng ating mga learners, teachers, all ay i-register ang kanilang email at CP number para in case na mayroong mga emergency, matatap ang kanilang mga FB account, yung messenger, kanilang CP number at email para in case of emergency talagang direct. Kaya lahat ng mga class advisor natin, ang ating mga teachers, sila ang direct na nakakausap ang ating mga learners. Kaya dapat yung matinding obserbasyon, lalo na sa kanilang mga kilos, para makikita kung mayroon silang mga hindi pangkaraniwang nakita, talagang i-report kaagad sa kinauukulan para mapangalagahan natin, mapanatili natin ang safety ng ating mga learners. Sir, sa sakop niyong 8 eskwelahan ng senior at junior high school, ilan na po dito ang may mga kaso na nagbabanta online? May 3 na school na may nagbabanta sila about sa bomba na yan, sa may mga fake account na ginamit, may messenger na ginamit na dummy account na para matakutin ang ating mga schooling teachers, non-teaching, and together with the learners. At hindi lang lahat tayo, even po yan ay maituturing natin na totoo o hindi, ay alerto tayo dahil ang pinag-uusapan natin dito, safety at buhay. At in case na nagkatutuyan, dapat isanda kasi buhay ang mawawala pag nagkamali ka. At wala ding mawawala kung kahit sa akin ang mandato naman ng DepEd for the safety ng learners natin, hindi naman natitigil yung pag-aaral nila. Kasi in case of may ganyan na suliranin, automatic yan na ang face-to-face natin converted sa modular learning natin or yun yung tinatawag nilang flexible learning program na automatic na mayroon tayong module, learning activities at mga performance task list na priority na ibibigay sa ating mga mag-aaral para in case na mayroon tayong mga emergencies, hindi maaantala ang pag-aaral nila. Last year, wala pa naman ganito ka-worse. Ngayon, ang worse. Kasi noon, text-text lang at saka hindi naman gaanong mabigat na talagang kaunti lang yung nakakaalam, kaunti lang by grade level. Ngayon, buong eskwelahan, buong distrito, buong dagupan ang binubugabog ng mga ganyan na kung gumagawa ng mga bomb threats natin. Pero sana nga sa awan ng Diyos, yung mga ganyan ay makulog ang Holy Spirit sa kanila para mabago yung kanyang hindi biro-biro ang mga ganyan na ginagawa dahil talagang apektado ang ating delivery lalo na sa quality education. Pero inuulit ko, ang SDO Dagupan City hindi po nagpapabaya, lahat parang Girl Scout yan, saka Boy Scout, laging handa. Ganyan ang DepEd Dagupan City, lahat kami nagkakaisa, teaching, non-teaching, top management, at lahat ng mga supervisors, kami ay nagkakaisa together with the city government, headed by our city mayor, Belente Fernandez. Talagang nagkakaisa ang city at ang SDO Dagupan City sa ngalan ng kaligtasan ng ating mga mag-aaral ng taga-Dagupan. Yan yung kanilang kaparusahan. Pero yung DepEd order na yan, yan ay gumawa din ako ng district memorandum niyan regarding for the proper orientation.
i-integrate nila sa kanilang mga classroom. Sa klase nila, lalo na sa values education, lalo na sa kanilang MAPE na may related sa health and wellness, at saka even all the subjects, sinabi ko i-integrate yan para aware ang ating mga estudyante o mag-aaral regarding dyan sa DepEd Order 006. Gabay ko yung ipanunod si Katay namin, laulad dyan bali tayong Dagupan, laulad sa SDO Dagupan City, si Kamira yung wala DepEd, idadang mumug pa at saray pinapablimiran ataten ya sara kumoy anak tayo aliwala ba iya si kami so mampilalo at maong ya kaimbwasan dare anak tayo kumun ibaan nyo kami sa kayuran ataten tan si kami wala DepEd no manulog tayo ya saksakay so iter tayo ya misyon ya para kaimbwasan na anak tayo sigurado yan iter tayo so bali-bali ya pugaga na are anak tayo ya maunso kaimbwasan da kanyan kumuan ayaya nagagawa natan ya wala ray unyaran bomb threats ya nagagawa kumun aware tayo at sare anak tayo asikasun tayo ra kapaway da abungyo yung wala ray eskwelahan kumun ibaan nyo kami ya manasikaso at saray anak tayo pian untan na iwasan iraso aray makapataktakutan aga na ilaluan iran bengatla at sayang pangkanawnawa kumon ilaluan ko sa tulong yutan pikakasakayo at DepEd Dagupan City. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 5, Bombo Libre ako mas nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!